atupagin nyo. Ako'y awa ng Diyos ay ayon sa akin. Ay, ito po kapatid. Oh. Hindi kita please. Hello po. Bro Joey. Opo. Nakita niyo po ako? Opo, kita ka, Bro Joey. Bonjour. Bonjour! Wala. Tama ba? Kumusta pa, brother? Paano po ba ang pronunciation nun? Bonjour? Bonjour. Bonjour! Bonjour. Bonjour! Wala pong ang sa dulo. Silent na, di ba? Opo. Ano, kapatid? Bonjour. Ano, kapatid? Bonjour! Kapatid, ano pong hinaing niyo sa buhay? Ano pong hinaing niyo sa mga kambing? Alam niyo po kasi, sister, no? Ako po, parehas po kasi tayo ng damdamin nung kayo nagkukwento na nung kayo mabautismuhan. Kasi ako ganun din po. Pero nananalangin po ako sa Diyos na sana tanggapin ko si Bonjing. Maraming beses po, nag-ayuno pa nga po ako para lang matanggap ko siya. Kasi wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Unang-una. Ayun nga. Di mo Wala naman naman kilala siyang pa. nakikita. Oho. Kaya bakit ang damdamin ko sa kanya? Bro Joey. Narinig ko pinag-ayuno mo pa si Bonjing. Opo, kasi gusto ko pong ilapit yung damdamin ko sa kanya noong araw. Noong pong araw na... Joey, yung pong pag-ayuno, matinding ano po yan, matinding sandata ng mga Kristiyano para mapalawak ang demonyo. Pero yung sandata natin, hindi po ano. Ibig sabihin talagang yung demonyo sa kanya nananahan na. Hindi na aalis yung demonyo. Natatandaan nyo, brother, nung may mga kapatid tayo na nabugbog sa Jollibee, na sugatan. Opo. Yung pong attitude niya nung nasa apalit po ako noon pasalamat po yun Opo. Yung pong attitude niya na galit siya na nasuntok niya yung ano nun nasuntok niya o nahampas yata niya yung yung parang rostrum yata yun, basag. Yung pulpito na na salamin. Opo, yun ba? Yung po ang damdamin ko sa kanya, hindi ganun ang damdamin ng isang mangangaral. Kasi nung magsalita si kapatid na Eli, bagamat makikita mo sa kanya yung lungkot ng mukha niya, pero yung damdamin niya na pagpapatawad, pagbibigay, naroon pa rin pero siya galit na galit. Tapos pumutok pa yung yung daliri niya sa dugo yata yun parang pumulpit. Parang tumulpit yung dugo niya sa daliri sa sobrang galit niya. Sabi ko, diun pa lang, Brad. Parang lalong umangat yung damdamin ko sa kanya. Kasi para sa akin hindi ganoon hindi ganoon ang mangangaral, yung galit niya talaga makikita sa mukha Sa bagay, ako naman po nakaramdam din ako ng galit. Kaya lang kasi mga kapatid yung nabugbog noon butas-butas ang ulo Kaya lang siyempre, kung nung magsalita si kapatid na Eli, huwag tayong gaganti ng masama sa masama. Diyos ang bahala. Ayun, kaya po ako, lagi po yun ang nasa isip ko. Pero si Bonjing talagang iba iba ang damdamin niya, galit. kaya po yan, sa totoo lang, nawala po, lalo pong umangat. Kaya po, sa totoo lang, alam mo kapatid, hindi lang po ikaw, may nabasa din po ako sa YouTube comments, kapatid din siya, kaya lang sa YouTube ko po nabasa yung kanyang talaga pong ganyan din, katulad din po na sinasabi nyo, katulad na sinasabi ko, sabi ko, may kapareho pala akong ganun damdamin sa kanya. Kasi alam mo, kung titingnan mo naman siya, kung aaurahan mo, hindi sa pamumula, lalo ngayon, para siyang may tape, kung aaurahan mo talaga siya, para siya, kaya yamang sabihin, para siyang, alam nyo na, kung ano yun. Kasi siya, barga siya, napaka niya talaga, tapos, Brad. Lalo na nung nagkwento siya na sis, kasi may kinuwento yan na nasa gitna daw siya ng dagat. Hindi ko malaman kung bakit siya nandun. Kasi nagkwento ang kapatid na Eli na pagliligtas ba sa mga tao. Nakasakay sila sa sakyan, tapos mabubunggo sila. In a split seconds, in a twinkling of the eye, iniligtas sila ng Diyos, sabi ni kapatid na Eli, kasi nasa sasakyan sila. At ako noon naniniwala ako doon. Ngayon, ito naman si Bonjing nagkwento din. Nasa gitna daw siya ng dagat, hindi ko matandaan na lang, kung nasiraan siya, nilangoy niya yung dagat, papunta sa Pampang. Kamuntik na daw siyang malunod. Ako naman po, yung mga kapatid, bilib na bilib sa kanya kasi nalangoy niya Kaya lang, kamuntik na daw siyang malunod. Ako, ang damdamin ko noon, alam mo, kung Kaya kaya kamuntik ng malunod dahil pinalo ka ng Diyos. Kasi lalangoyin mo yung dagat, papunta sa Pampang, yung pasikat ka. Pwede ka namang humingi ng tulong. Brad! Kaya ako, sa totoo lang sis, wala po, iba po talaga damdamin ko sa kanya. Maski kung nung nasa apalit, pa-picture, hindi po ako nagpapapicture. Kaya wala po talaga. Alam mo na kung pareho lang tayo, Brad. Ganyan din dito na napunta yan dito sa amin, sa lugar namin. Magpapicture, hindi ko talaga, alam ko hipokrito siya. Hindi ko alam kung bakit yan ang damdamin ko sa kanya. Tapos kayo din pala, ganon. Kasi kita mo naman anong ginagawa niya. Nagpapasikat lang naman siya ngayon. Nagpapatalo ng motor, pupunta sa isang lugar. Alam mo, kung ako naman sa kanya, siya na tumalon para wala na magalit sa kanya kapatid. Maski yung gumawa yan ng pelikula, sister, gumawa yan ng pelikula, ilang beses yan, yung isang araw. Alam mo, kaya lang po ako po bumibili po ako ng ticket noon, nagbabayad ako ng ticket, pero hindi po ako nanonood.
Kasi hindi ko po mapil yung hindi ko mapil yung damdamin ko na panoorin siya. Ewan ko Opo. nga po kung bakit ganun yung damdamin ko. Unang-una wala naman po siyang ginawang masama sa akin. Oo nga, No? ako ganyan din po. Di ko nga siya nung una eh. Ganyan din po. Nagtataka ako kung bakit ganun hindi ko mailapat yung damdamin ko sa kanya. Tapos ngayon, yung ginawa niya kay Brad Roland, yung expected ng mga kapatid sa kanya. Pwede niya namang sabihin, di ba, sis, nung nagsasalita sa kapatid na Roland, kasi ang salita ng kapatid na Roland noon sa kanya, mataas eh. Yung mataas sa expectation na pasa kanya yung espiritu ng Diyos eh, di ba? Kaya lang, pinahiya niya sa kapatid na Roland. Naawa. Nangihiya siya. Hindi talaga Opo. magandang ano niya. Opo. Wala Hiniya niya yung mararamdamang espiritu ng kababaan sa kanya, Opo, totoo po yan, brother. Totoo, wala po. Tayo namang mga maliliit, tignan nyo, tayo yung maliliit na hamak na mga magkakapatid lamang. Pero iisa po ang damdamin natin. Unang-una po kasi ang tinandaan ko sa aral na natutunan ko kay kapatid na Eli, huwag mong aalisin ang awa sa puso mo. Kasi kahit kaaway mo, kakaawaan mo yan. Hindi mo yan. Pero siya hindi eh, wala po. Pero sa totoo lang, sister, no? Nagsasalita po ako ng katotohanan ngayon. Hindi po ako natutuwa sa nangyayari sa kanya. Opo. Ako po ay nananalangin pa rin na sana magising siya isang araw, ma-realize niya yung mga kapatid na umaasa sa kanya na mataas ang expectation sa kanya. Kung hindi man niya kaya, magtapat siya. Sabihin niya sa mga kapatid, magtapat siya. Ang mga kapatid naman po ay maunawain yan eh. Actually, Brad Ano po yan? Maunawaan po siya ng mga kapatid. Kaya lang sa ginagawa niya, puro parinig, puro gigil. Nako, ewan ko sa kanya, bahala siya. Pagbabayaran niya naman po sa Diyos lahat yan eh. Ang Diyos po ang hahatol sa atin. Uwi, nakakalungkot nga po. Nung una, pinagtatanggol ko pa siya. Mga kapatid, Opo. meron po kayong gustong ilapit kay Brad Daniel, dapat karapatan po niya yon para makaakay siya ng mabuti, Oo nga po, maayos, bro. sa kapatiran. Tapos biglang sasabihin niya, huwag niyong sasalangsangin yung mga desisyon ng PNP ko, may basbas ako dyan. So, may pagtatanggol. Ina-apply ng PNP, yan si Efren Baking, ay naku, meron akong nabalitaan, pinapakuha ko na yung ebidensya. Humanda ka, Efren Baking, ha? Meron ka palang babae, ha? Grabe. Alam niyo, Brad, ako po 8 taon na rito sa Paris, no? Ako naman po yung nagkakasala rin. Hindi ko po sinasabing ako po yung makasalanan. Pero sa awat tulong po ng Diyos, yung pong aral, kahit ako may nagugustuhan babae dito, kasi dito ang babae madali pong kuhanin eh. Lalo yung mga Pilipina. Pero dahil po sa aral, na huwag kang sisira ng pamilya, kung hindi bumuo ka ng pamilya. Kaya yun pong aral ang number 1 pumipigil sa akin na gumawa ng siyempre nakakagawa po tayo ng masama, hindi naman. Kaya lang siyempre pag nasa isip na natin yung aral, yun napipigilan po tayo. Kaya po ako'y nagtataka rito kay Daniel na ako'y i-block. Ako'y magtatanong sa kanya. Ako'y nagsisikap na makadalo. Isipin mo, brother, di ba nasa aral natin na ang mga kapatid pwedeng magtanong sa manggagawa pag may duda ka. At ang aral naman sa manggagawa ay tungkulin niya na sumagot sa isang kapatid na gustong magtanong. Ngayon tayo raw wala sa aral. Nababaligtad. Hello po, Brad. Nakikinig po ako. Opo. Nagtatrabaho. Yun po ang nangyari sa atin ngayon na tayo raw wala sa aral at sila raw ang nasa aral. Hindi mo naman matanong yung kanilang puno ni hindi nga nangangaral. Tapos tayo ang wala sa aral. Sabi ko, ganun paano kaya nangyari yun? Siyempre, ako po naman, brother, no? Alam ko naman po na tayo nagkakasala. Lahat naman po, wala naman pong tao na hindi nagkakasala eh. Lalo na po dito sa lugar ko. Nako, madali po ang tukso rito. Kung kayo marupok-rupok dito. Ay nako, madali po kayo matutokso dito. Kami po ni Brad Art ay magkalokal eh. Ayan, nanonood po siya si Brad Art. Bagamat kami po niya na hindi naman masyadong sweet na magkapatid kasi malayo po ang namin eh, ang distansya dito sa France. Pero alam niya po ang sinasabi ko. Alam po niya na dito sa France, lahat ng kalayawan, lahat ng kung hindi ka matibay, kung marupok ka at wala kang aral, bibigay ka po rito. Kaya yun po. Senior ko lang po sis yung aking karanasan at nararamdaman kay Bonji. Yung nga pong mga pamilya ko pala, puro closet po sila lahat. Closet na po sila. Pero dumadalo, kaya lang hindi na nakikinig. Sige po, brother, magpapaalam na po ako at it's time to work. Magpapaalam na po ako. Sis Nikki. He's working in Paris. Hello, bonjour.
Hello. Hello. This is the best boss in the world. Yes. Maski na yung amo ko, Brad. Swerte tayo. Alam mo kung bakit? Even he's a boss. Very Napakabait good. ng amo ko. He said. You Napakabait ng amo ko. you tell him in English. My boss is also very kind to me. She is very, very kind What's to your me. boss? She do anything kind to me here. But the daughter is my problem. Only the daughter. Yeah, listen to But me. she is very kind to me. My boss maybe is you my important. Maybe you look her. Yes, Don't do that. because today it's time to work. That's why I have a glove in my hand. He's So a for now, caregiver in Paris. I need to say goodbye because my boss is awake. Don't Gising look na. don't look at your boss daughter. My boss said. Yes. Oh, babay muna, Brad. Tinatawag na ako ng boss ko. Gising na siya, bibigyan ko almusal. Sige po. Sige po, salamat sa Diyos. Ingatan po nawa tayong lahat, Brad. Sige po. Okay.